At maki-update na tayo sa super bagyong Julian at sa patuloy na epekto nito sa lagay ng panahon kasama si Amor La Rosa ng GMA Integrated News Weather Center. Amor. Salamat Ms. Vicky. Mga kapuso, nakalabas na nga pero inaasahang babalik pa muli sa loob ng Philippine Area of Responsibility ang Super Typhoon Julian. Kahit nasa labas na po ngayon yan ng PAR, nakataas pa rin ang signal number 1. Dito po yan sa Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, northern at western portions ng Pangasinan, Apayao, Abra, Kalinga at ganun din sa Mountain Province. Signal number 1 din, dito po yan sa Ifugao, Benguet, Batanes, Cagayan, Babuyan Islands, northern at western portions ng Isabela, pati na rin po sa northwestern portion ng Nueva Vizcaya. Inaasahan pa rin po dito yung mga malakas sa bugso ng hangin na may kasama pa rin mga pag-ulan. Huling nakita ang mata ng bagyo, 245 kilometers kanluran po yan ng Itbayat, Batanes. Taglay po nito ang lakas ng hangin nga abot sa 195 kilometers per hour at pagbugso nga abot naman ng 240 kilometers per hour. Napakalakas po niyan mga kapuso at yan po ay mabagal na kumikilos pa north-northwest. Sa datos po ng Pag-asa, pinakamaraming ulan ang ibinuhos ng bagyong Juliana. Diyan po yan sa Basco, Batanes sa umabot sa 727.8 millimeters. Kahapon po ito huling araw ng September. Record high po yan sabi ng Pag-asa dahil ito na ang pinakamataas na rainfall na naitala po sa kasaysayan ng Batanes. Ngayon kung babalikan naman natin yung naging track ng bagyong Julian, medyo magalaw at maraming direksyon po ang tinahak niyan dahil nga sa mga high pressure area sa paligid po ng ating Philippine Area of Responsibility na humaharang at nakakaapekto sa pagkilos nitong bagyo. So mula po noong Biyernes hanggang nitong weekend, pababa po muna yan, saka po ito lumiko o tila po nag-U-turn bago po ito umakyat. Sunod naman itong binaybay itong bahagi po ng extreme northern Luzon hanggang sa nag-recurve o yan po ay lumiko po ulit ngayon. At ngayon nga po, sumilip na po yan ang bahagya sa labas ng Philippine Area of Responsibility pero inaasahang babalik din po bukas. Tuloy-tuloy na nitong tutumbukin ang bahagi po ng Taiwan kung saan po ito inaasahang magla-landfall at after po niyan, tuluyan na po itong lalabas ng Philippine Area of Responsibility sa Huwebes ng gabi o kaya naman ay sa Biyernes po ng umaga. Depende pa rin kung magkaroon po ng pagbabago sa magiging paggalaw nito sa mga susunod na oras. Bukod po sa Super Typhoon Julian, magpapaulan din sa ating bansa yung easterlies. Yan po yung mainit at maanisang hangin galing po dito sa Pacific Ocean. At ganun din yung localized thunderstorms. Base po sa datos ng Metro Weather, ngayong gabi may mga pag-ulan pa rin na posibleng maranasan. Dito po yan sa ilang bahagi ng Batanes and Babuyan Islands. Ganun din dito sa ilang bahagi ng Ilocos Provinces. Pwede po yung maulit bukas pero hindi na po kasing tindi ng mga naranasan nung kasagsagan po ng bagyo. Dito po yan sa may extreme northern Luzon. Sa iba pang bahagi ng Luzon, bandang tanghali at hapon may mga kalat-kalat na ulan lang po dito sa Calabarzon, Mimaropa at pati na rin sa ilang bahagi ng Bicol Region. Inaasahan naman po natin dito sa Metro Manila, maalinsangan pa rin at kung uulan man ay dahil naman po yan sa localized thunderstorms na madalas po nating maranasan sa hapon o gabi. Sa Visayas, may chance rin po ng ulan sa Antique, ganoon din po dito sa may Negros Island Region at ilang bahagi ng Eastern at ng Central Visayas. Malaking bahagi naman ng Mindanao ang uulanin dahil din po yan sa possible thunderstorms. Nakikita po natin may mga malalakas sa pag-ulan sa ilang bahagi po ng Barm, ganoon din po dito sa may Socsargen at Caraga. Kaya doble ingat po para sa mga residente dahil posible rin po yung magdulot ng mga pagbaha. At yan ang latest sa lagay ng ating panahon. Ako po si Amor La Rosa. Ito ang GMA Integrated News Weather Center. Maasahan anuman ang panahon.